Mga kapatid, sa umagang ito, I hope and pray that God will lead us to make the right choices in life. Puntahan po natin yung kwento ni Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. So, ang nangyari po, dahil nga itong si Lot ay isinama ni Abraham, at si Abraham ay blessed ng Diyos. So, yung blessing na meron kay Abraham, nag-flow o dumaloy kay Lot. Kaya po yung nangyari, habang pinagpapala ng Diyos si Abraham, pinagpapala din niya si Lot na pamangkin. Ang nangyari, yung kanilang mga tupa, dumami. Yung mga servants nila, dumami. Hanggang sa yung mga tagapag-alaga nila ng tupa, yung mga shepherds, nag-away-away. Kasi nakukulangan na sila dahil sa dami ng mga tupa, nakukulangan na sila ng damo na kung saan ay pakakainin yung mga tupa. So nag-away-away. So nag-usap yung mag-uncle. Ang sabi ni Abraham, Lot, it's about time that we separate ways. Masyado nang malaki yung ating mga tupa at kailangan natin ng mas malawak na pasture. So ang sabi ni Abraham, kung pupunta ka sa kaliwa, dito ako sa kanan. Kung pupunta ka sa kanan, dito ako sa... So, doon po nangyari yung kwento. So, what happened? Okay? Lot made a choice based on what appealed to his sight. Abraham made a choice that appealed to his sight. So, ang sabi dun sa verse 10, Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt towards Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So, in other words, itong si Lot, he made the choice. Kaya lang, yung choice, yung pagpili na ginawa ni Lot, ito yung pagpili na nakabase doon sa kanyang nakikita. Samantalang itong si Abraham, gumawa siya ng desisyon na base sa kanyang pananampalataya. So, kasi nga, sabi dito, nakita ni Lot na yung plain of Jordan, maganda, maayos, madamo, at maunlad. Yun ang nakita ni Lot. Pero hindi niya inisip na yung lugar na yon lugar ng kasalanan. So, in 2 Corinthians 5, verse 7, the Bible says, "For we walk by faith, not by sight." Okay? Believers walk by faith. Unbelievers walk by sight. Ibig sabihin, tayo mga mananampalataya na naniniwala sa Panginoon, hindi lang tayo pumipili base sa nakikita natin. Kung hindi tayo pumipili base sa ating pananampalataya. Naunawaan po natin. So, ang sabi dito sa unang Juan 2, 15, 17, basahin po natin. 1, 2, 3. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, mula sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pagnanasa ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ang mga ito ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lumilipas ang sanlibutan at ang masamang pagnanasa nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, tingnan po ninyo, this is one of my most favorite verses in the Bible because it speaks about love for the Lord or love for the world. Naunuhan po ninyo. Kitang-kita dito na sabi niya, don't love the world. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Huwag niyong ibigin itong mundong ito. Kasi ang mundong ito, nandito lahat ng kasamaan. Pagnanasa ng laman, masamang pagnanasa ng mata, at kapalaluan, kayabangan ng buhay. Sabi dito, ang lahat ng ito ay hindi galing sa Ama, kundi galing sa sanlibutan. Gawa ng dyablo ito. Sabi, lumilipas ang sanlibutan. Lumilipas ang lahat ng ito. Lahat ng mga gandang bagay na nakikita natin dito sa lupa, lumilipas lahat yan. Subalit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi diyan, mananatili magpakailanman. So therefore, let us be careful in our choices. Naunawaan po natin. Yung bang choice natin or choices o yung pagpili natin, does it please us or does it please the Lord? Yung bang choices natin is based on the world or based on the Lord? Naunawaan po natin mga kapatid. So pangalawa, Lot made the choice that was attached to the world. Abraham made the choice that was attached to the Lord. Sa Tagalog, gumawa si Lot ng desisyon na
nakaakibat sa mundo. Samantalang si Abraham, gumawa siya ng desisyon na nakaakibat sa Panginoon. Basahin natin verse 12 and 13. Abraham lived in the land of Canaan, the promised land, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom, the perverted land. Now, the men of Sodom were wicked and were sinning. So, ibig sabihin, itong ginawang desisyon ni Lot na mamuhay doon sa Sodom and Gomorrah, ito ay desisyon na makakasira sa kanya. It is a land of perversion. Ibig sabihin ng perversion, ito'y lugar ng kasamaan at sabihin natin yung bang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Samantalang si Abraham, he lived in Canaan, ito yung promised land. So ang tanong, are you living in the promised land or you're living in the perverted land? Now, how ungodly and more worldly people make choices? Paano po pumipili yung mga taong ungodly and worldly? Number one, they base their choices on emotions. Ibig sabihin, ang isang taong hindi mananampalataya, nagdidesisyon yan base sa kanyang nararamdaman. Para bang, feel ko maganda to. Feel ko masaya ako dito. Kung saan ako masaya, doon ang gagawin ko. Di ba? Kadalasan sa atin, kung saan ka masaya, sige, tuloy mo lang. Kung saan ka masaya, ang tanong, masaya ka nga. Masaya ba si Lord? Naintindihan po natin, masaya ka nga sa ginagawa mo. Ang tanong, masaya ba si Lord sa ginagawa mo? Pangalawa, ungodly people base their choices on materialism and greed. Materialism, pagiging materyoso, kasakiman, base doon yung kanilang mga desisyon na parang kakamkamin mo, kung saan kayayaman, kung saan ito magbibigay sa iyo ng mas maraming kayamanan. Yan ang mga desisyon na ginagawa. Pangalawa, pride and arrogance. Pride, ang Tagalog ng pride, kayabangan. Arrogance, kahambugan. Yung iba gumagawa ng desisyon para magyabang, para magmalaki, para sabihin ng mga tao na ang galing-galing niya, ang husay niya, ang yaman niya, ang talino, para kainggitan siya ng mga tao. Yung iba naman gumagawa ng desisyon based on vengeance. Ano yung vengeance? Paghihiganti. Parang sinasabi niya, paunlarin ko yung buhay ko, magpapayaman ako. Balang araw, gaganti ako sa inyo. Parang ganon. Balang araw, luluhod ang mga tala. Yung iba naman, gumagawa ng desisyon based on selfish ambition. Selfish. Sabihin, makasarili. Puro kanya. Puro ano yung makakapagpasaya sa akin. Ano yung makakatulong sa akin. Hindi na niya inisip kung ano yung makakatulong sa iba. So, how about godly people? How do godly people make choices? Una, it is by prayer, sa pamagitan ng pananalangin. Kaya nga mahalaga na tayo ay nananalangin because when we pray, God speaks to us. When we pray, we are communicating with God. Pangalawa, practical wisdom. Okay? Ibig sabihin ng practical wisdom, pinag-iisipan mong mabuti. Humihingi ka ng katalinuhan sa Diyos na, Lord, ano bang gagawin ko? Halimbawa, pag magtatayo ka ng business, hindi ba, common sense, gagawa ka muna ng feasibility study. Yung mga nakapag-college dito, you know what I mean. Ano yung feasibility study? Ibig sabihin, feasible. Ibig sabihin na, ito ba'y mag-workout ba tong business na to? Naintindihan ninyo? Halimbawa, magtatayo ka ng business. Pag-aaralan mo mabuti, yung may bibili ba nito? O kaya, sino ba yung mga kakompetensya ko? Meron ba akong enough manpower? Meron ba akong enough na pondo, na budget para dito? Yung iba, kaya nababankrupt. Kasi nga, hindi pinag-iisipang mabuti. Naintindihan ninyo? Yung iba, kaya gumagawa ng business, marami mga Kristiyano, ganyan, nagpuput up ng business, and later on, lugi, bagsak, sarado, bankrupt. Yung puhunan mo, hindi na ibalik. Kasi hindi mo pinag-isipan, hindi mo tinanong, hindi mo pinag-aralan. Hindi ka gumawa ng feasibility study. Hindi mo inisip na, okay ba ito? Kumusta kaya kikitain ko? Sino kaya ang bibili nito? Meron ba akong enough manpower? Meron ba akong budget? Naunuhan natin mga kapatid. So, pangatlo, Bible meditation. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-meditate, nangungusap ang Diyos sa iyo. Kinakausap ka ng Panginoon. Alam niyo ba, listen, when you pray, you talk to God. When you read the Bible, God talks to you. Naintindihan natin.
Kaya ako, hindi ako nagpe-pray na wala akong dalang Bible. Hindi ako pupunta ng prayer mountain na wala akong dalang Bible. Of course, meron mga short prayers na hindi ko na kailangan ng Bible. Pero yung talagang halimbawa, yung daily devotion ko. Kapag ka nagdi-devo ako, nangungusap ang Diyos sa akin. Tapos pagka meron akong mabigat na problema, I read the Bible. Kapag meron akong desisyon na bibitawan, I read the Bible. Kapag meron akong mga struggles in life, I read the Bible. I let the Bible speak to me. Kapag malungkot ako, I read the Bible. Sabi ko, Lord, pasayahin niyo naman po ako. Bigyan niyo po ako ng mga pangako. Okay? Kapag meron kang major decision, you read the Bible. Let the Bible speak to your situation. And then consultation. Ito, mahalaga ito. Okay? So, yung consultation. So, kasi sabi sa Bible, sa Proverbs 11, ang sabi diyan, a nation falls because of no advisor. But then with many advisors, victory is won. Ibig sabihin, ang sabi sa Proverbs 11, kapag ka meron kang mga godly advisors, sigurado ang panalo. That's why we need to consult other people, godly people, learned people, experienced people before we make a decision. And then pinakahuli, godly people make their choices based on God's will. God's will, ibig sabihin, kalooban ba ito ng Diyos? Yun ang mahalaga eh. Tatanungin mo, Lord, halimbawa yung mga college students, mag-aaral po ako, Lord, mag-enroll po ako. Kalooban niyo po ba ito, Lord? Kalooban niyo po ba, Lord, na dito ako mag-enroll? Kalooban niyo po ba, Lord, na ito yung kurso ko? Hindi yung kalooban mo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Magpo-put up ka ng business, Lord, kalooban niyo po ba ito? Mag-aasawa po ako, Lord, kalooban niyo po ba itong mapapangasawa ko? Lord, 10 po yung nanliligaw sa akin. Sino po yung sasagutin ko? Sino po ba yung kalooban niyo, Lord? Hindi yung kalooban mo. Hindi yung pinakagwapo, pinakamatalino, pinakamayaman. Lord, kalooban niyo po talaga yan. Paano ko sabihin ni Lord na yung pinakamayaman, pero hindi gwapo? O kaya pinakamatalino, pero hindi gwapo, pero pinakamabait naman? Or pinakamabait, pero walang kagwapuhan, wala rin kayamanan, walang katalinuhan, o bait lang. Sabi ng iba, hindi bali na, Pastor, yung kagwapuhan kasi hindi nabibili. So mga kapatid, is it God's will? Kalooban ba ng Diyos yung gagawin? Mahalagang tanong yan. Hindi yung kalooban mo. Kaya marami sa atin, listen to this ha, ito, kahit mga pastor sumasablay dito, marami sa atin, nagdidesisyon tayo nang hindi natin kinukonsultang mabuti ang Panginoon. Halimbawa ako, when I bought my first car in 2005, talagang pinag-pray ko. And then, nung 2012, nung ibebenta ko na yung aking adventure, pinag-pray ko pa rin, Lord, kalooban niyo po ba talaga ibenta ko? Kalooban niyo po ba talaga, Lord, na kumuha ako ng bagong sasakyan? O Panginoon, ayoko pong magkamal. Ayoko pong pagsisihan itong desisyon ko na ito. And then, nung binenta ko yung sasakyan ko ng 2015, Lord, kalooban niyo po ba ibenta ko tong Innova ko kasi kumuha ko ng Adventure 2005 and then 2012 binenta ko, kumuha ko ng Innova, pinag-pray ko, Lord, kalooban niyo po ba na Innova yung biling ko? And then binenta ko yung Innova ng 2015, Lord, kalooban niyo ba ibenta ko to? Kalooban niyo po bang kumuha ko ng Avanza? And then kumuha tayo ng Travis, Lord, kalooban niyo po ba itong Travis na to, Lord? I really prayed hard. I asked God's will. Kaya wala akong pagsisisi. Hindi ako nahatakan ng sasakyan. Naunawaan po natin. So, pangatlo, Lot made a choice that abandoned his testimony of God. Abram made a choice that abided with God. Ano ibig sabihin nito? Si Lot gumawa ng desisyon na yung kanyang testimony nawala. Yung kanyang patotoo nawala eh. Samantalang si Abraham, he made a choice that abided with God or sumunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo yung verse 18, basahin natin. So Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. So tingnan nyo, kitang-kita eh. Kitang-kita mo kung ano talaga yung choice na ginawa ni Abram. Si Lot, nagtayo siya ng bahay doon sa Sodom and Gomorrah. He built his business. Pero itong si Abram, he went to that place sa Hebron, he built an altar. Naunuhan po ninyo? Why? Because for Abraham, his faith in God was more important than worldly pleasures. God was his priority. Naunuhan po natin. Are you listening? Ulitin ko ha. For Abraham, his faith in God was more important than worldly pleasure. God was his priority.
Ang tanong, is God also your priority? Now, Lot was a righteous man in the wrong place. Ulitin ko Lot was a righteous man in the wrong place. Bakit po? Ang sabi sa ikalawang Pedro 2, 7-8, basahin natin. 1, 2, 3. Ngunit, iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Tingnan po ninyo ito medyo natawa ko dito Kasi yung sabi dito, naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Itong nangyari, nakatira ka sa isang lugar na alam mong sobrang kasamaan. Pero nanatili ka doon, naghihirap yung kalooban mo, pero wala kang ginawa. Naintindihan niyo ba? Naghihirap yung kalooban mo, nakikita mo na yung mga tao, puro kasamaan ang ginagawa, puro kawalang hiyaan. Pardon me for the term. Kung puro kahalayan ang ginagawa, naghihirap yung kalooban mo, pero wala kang ginagawa. Tiniis mo. So, Lot allowed his righteousness to be drowned by the sinful culture around him. And he did not speak out against it. He did not preach against it. Unlike Noah, his testimony was lost and useless. Ano ang kaibahan ni Lot kay Noah? Si Noah, we know that Noah built the ark and God said to him, you build the ark, Noah, because there will be a coming flood. Ilang taon ginawa ni Noah yung barko. Ang sabi ng mga Bible scholars, nasa 80 to 100 years. Can you imagine? Average na lang natin, 100 years that Noah built the ark. While building the ark, he was preaching to the people. But sadly, no one believed Noah. Kaya ang naligtas lang doon sa panahon ni Noah, yung pamilya niya lang. Kasi walang naniwala sa kanya. Siguro kung hindi pa niya pinandilatan yung mga anak niya at yung mga manugang, baka hindi rin sumunod sa kanya. At least he did his best for 100 years while Lot did not do anything. Naunawaan po ninyo? Now, in John 17, 14 to 18, okay? Ang sabi dito sa John 17, 14 to 18, we are in the world, but not of the world. Yun ang sabi dito sa John 17. So, how can we be in the world, but not of the world? Ano sa Tagalog nun? Paano tayo mabubuhay dito sa mundong ito, pero hindi tayo makamundo? Naunawaan po ninyo. Okay? Are you listening? Paano ka mabubuhay sa mundong ito na makasalanan, pero hindi ka nakikisama? Pwede ba yon? Yes, pwede. How to be in the world, but not of the world. 5S. Number 1 is sanctify. Regularly engage with Scripture and prayer to be set apart and grow in holiness. Basahin mo yung salita ng Diyos. Pag-aralan mo yung salita ng Diyos, sundin mo ang salita ng Diyos, be sanctified. Magpakabanal ka. Pangalawa, serve. Follow Christ's example of selfless service, showing the world God's love through your actions. Maglingkod ka sa Panginoon. Yung mga tao na nakapaligid sa iyo, tulungan mo, mailapit sa Panginoon. Pangatlo, share the gospel and your faith with others. Ibahagi mo ang ebanghelyo. Be like a light. Be like a salt. Di ba ang sabi sa Bible, you are the salt of the earth, you are the light of the world? Naunawaan po natin. So be like the salt, be like the earth. Listen to this. Kung saan ka inilagay ni Lord, saan ka nag-aaral, saan ka nagtatrabaho, be the light there. Be the salt there. Naunawaan po natin. Kasi ang mundong ito madilim Bakit madilim? Madilim sa kasalanan. Tayo bilang mga ilaw ng sanlibutan, kung saan ka inilagay ni Lord, madilim yung lugar na yan dahil sa kasalanan, magpakaliwanag ka. Naintindihan po natin. Be the light of the world. Be the salt of the earth. Now, next is stand firm. Resist the pressures to conform to worldly standards. Ibig sabihin, huwag kang mag-compromise. Alam mong mali bakit ka makikipag-compromise? You say no to sin. Hindi pwedeng sabihin, pastor, ginagawa nilang lahat. Ako, sino ba naman ako? Listen to this. No? Just because everybody is doing it doesn't make it right. Naintindihan po ninyo? Hindi dahil ginagawa ng lahat, tama. Maraming pagkakataon na walang gumagawa ng bagay na yon, pero hindi ibig sabihin na mali. Maaring may pagkakataon na ikaw lang ang gumagawa niyan, pero ikaw lang ang tama. Naintindihan po natin. So, do not compromise. And then, panglima, prioritize your relationship with God, seeking His guidance and wisdom in all decisions and actions. Yung
Pagka gumawa ka ng desisyon, konsultahin mo ang Panginoon. Okay? Consult the Bible. Seek the will of God. That is how to be in the world, but not of the world. Now, our values in life shape our priorities that dictate our choices. Ano ba ibig sabihin? Ano ba yung values? Yung values, ito yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Tama ba? Ano ba yung mga bagay na mahalaga sa iyo? Pamilya mo, pag-aaral mo, trabaho mo, health mo, wealth mo, ano ba? Relationships, yung faith mo. Ano ba yung mga bagay na pinapahalagahan mo? Yung mga bagay na pinapahalagahan mo, yan ang huhubog ng mga priorities mo. Ano ba yung priorities sa Tagalog? Yung mga bagay na pinapahalagahan. Yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Ano ba ang priorities mo sa buhay? Yung priorities mo sa buhay, that will dictate your choices. Naunawaan po natin. Ulitin natin na values, priorities, choices. Your values will shape your priorities and dictate your choices. Hindi ka magbibitaw ng desisyon na hindi nakabase sa priority mo. Naintindihan natin. Halimbawa, take for example, Sunday. Sunday. Nagkataon Sunday, alam natin, Sunday is the Lord's Day. Sunday is one day in the week where we worship God for just 2 hours. 2 hours. Hindi maghapon. Sa Old Testament, ang worship nila talagang 24 hours. Kasi from sunset to sunset, mula Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, yun ang Sabat sa Old Testament. Sa atin nga, yung Sabado, naging Sunday, Lord's Day. Hindi nga tayo maghapon sa church. Hindi nga tayo maghapong sumasambay. 2 oras lang. Now, ang tanong, kapag may nasabay ba na outing, may nasabay na birthday celebration, may nasabay na sabihin natin na family gathering, may nasabay na reunion, anong pipiliin mo? Ang pipiliin mo, base dun sa ano yung priority mo. Naintindihan natin. So, then lalabas yung priority. Kung talagang priority mo si Lord, uunahin mo si Lord. Naunawaan natin mga kapatid. Halimbawa ako, when I was in, nung ako'y bagong born again, siyempre, yung mga kaibigan ko, ikinakasal yan, linggo. Siyempre, minsan ka lang ikakasal, di ba? Hindi, niimbitahin ako ng mga barkada ko, Joey, attend ka ng kasal ko, mga 10 o'clock. Sabi ko, bro, I need, hindi ako makaka-attend. Hahabol na lang ako sa reception kasi a-attend pa ako ng worship service namin. Kaya halos lahat ng kasal ng mga barkada ko, hindi ko na-attenan. Humahabol lang ako sa reception. Why? Inuuna ko sila. Naintindihan niyo ba? Pwede naman sabihin ng mga barkada ko, minsan lang ako ikakasal, bakit wala ka? Ang priority ko si Lord. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga sa akin yung mga kaibigan, pero mas mahalaga sa akin ang Panginoon. Naintindihan ba na? Priority yan. Ano ba ang priority mo? Kung hindi mo wala ng priority mo, you will live a difficult life. Magulo ang buhay mo. Kapag hindi mo alam yung priority mo, dapat alam mo yung priority. Your values will shape your priorities and will dictate your choices. Now, in life application, on making choices based on the life of Abraham, not based on the life of Lot. Una, commit to God. Ibig sabihin, italaga mo yung buhay mo sa Diyos. Abraham committed his life to God. Pangalawa, have faith. Manampalataya ka. Abraham is known as the father of faith. Manampalataya ka sa Panginoon. Pangatlo, obey God's commands. Abraham's life was marked by obedience. Alam niyo ba, there is blessing in obedience? Naniniwala kayo that there's blessing in obedience? Na may pagpapala kapag sumunod din sa Panginoon? Naniniwala kayo doon? So, if you believe that there's blessing in obedience, so, you obey God. Pangapat, intercede for others. Abraham interceded for Sodom and Gomorrah. Okay? Pinag-pray ni Abraham yung Sodom and Gomorrah dahil sabi ng Panginoon sa Genesis 18, susunugin ko na yung Sodom and Gomorrah. Hindi ko na kayang sikmurain ang kalaswaan ng Sodom and Gomorrah. Susunugin ko na. Pero sabi ni Abraham, Lord, sandali lang po. Paano kung mayroong 50 na matitinong, susunugin niyo ba? Sabi ni Lord, hindi. Lord, 40, susunugin niyo ba? Sabi ni Lord, hindi. Kung 30, Lord, susunugin niyo ba? Hindi. Hanggang sa huli na lang, nung 10 na lang, naisip ni Abraham, wala akong makitang 10. Abraham interceded for Sodom. He interceded for the people around. Alam niyo, kapag nananalangin tayo sa mga tao na kapaligid sa atin, yung mga choices natin naapektuhan Di ba? Kasi when you pray for others, ibig sabihin, you care for them. Therefore, you will not make a choice that will hurt them. Naunawaan po ninyo. Okay? So, next is cultivate
patience. Ano ba yung patience sa Tagalog? Pasensya. So, maging mapagpasensya tayo. Abraham, he waited for the right time until Isaac was born. Now, mahalaga po itong sabihin ko, when you make a choice, when you make a decision, be patient in making a decision. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang pabigla-bigla. Kasi pagka padalos-dalos ka, pabigla-bigla ka, most likely, you will regret your decision. Naintindihan natin, lalo na kung major decision. Lalo na kung magtatayo ka ng business, mag-aasawa ka, pipili ka ng kurso, lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng trabaho. Pag-isipan mong mabuti. Huwag kang pabigla-bigla. Naunahan po natin. Marami na sa panahon ng pagsisisi ngayon. Kasi hindi pinag-isipan. Kung pwede lang ibalik, kung may time machine lang, sumakay at babaguhin yung decision dahil sobrang pagsisisi. Cultivate patience. And then exercise wisdom. Abraham exercised practical wisdom in rescuing Lot. Kasi sa Genesis 14, na-kidnap itong si Lot sa Genesis 14. So, ang ginawa ni Abraham, kinuha niya, tinawag niya yung kanyang mga tauhan at nag-strategize sila. Hinati niya sa 3 pangkat, nilusob niya yung hari na kumidnap kay Lot. So, exercise wisdom. Manalangin ka, Lord, bigyan niyo po ako ng talino. Bigyan niyo po ako, Panginoon, Lord, ng wisdom. Ayoko pong magkamali. Alam niyo, dapat ganyan ang prayer natin. Yan dapat ang prayer mo, Lord. Tulungan niyo po ako. Ayoko pong magkamali sa decision ko, Lord. Alam niyo sa akin, one of my greatest fears is to commit a wrong decision. Kaya lagi ako nananalangin. Lumuluhod talaga ako sa panalangin. Iniiyak ko talaga sa panalangin. Lahat pinag-aaralan kong mabuti bago ako magbitaw ng mabigat na decision. Hindi ako madalos-dalos. I do not base my decision on emotion. In fact, I let my emotions subside. Saka ako nagde-decide. I do not decide when I am in high emotion. Because most likely, listen to this, if you decide during your high emotion, you will regret it. So, pinakahuli, seek the pleasure of God. Seek the pleasure of God. Ibig sabihin, yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kasiyahan ng Diyos, yun ang hanapin mo. Kasi, listen mahalaga po ito sabihin ko. Are you listening? If you seek the pleasure of God, it will bounce back to you. And in the end, you will be pleased with your decision. Kapag ka hinahanap mo, Lord, ano po yung makakapagpasaya sa'yo? Alam nyo, grabe. Yung mga magulang dito, pag may maanak ka, lumapit sa'yo, Ma, Pa, ano po ba yung gusto nyong gawin ko na makakapagpasaya sa inyo? Anong sasabihin mo? Anak, yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Alika rito, bubugwasan kita. Tatadyakan kita. Yan ang pinakamalaking decision na gano'n. Hindi ba? Ang sasabi, anak, napakabait mo naman. Nakakatawa ka naman, anak. Nakakatawa naman ang puso ko. Ano yung gusto ko, yun ang gagawin mo. Hindi ba normal ang pag-iisip mo? I-bless mo yung anak mo? Hindi ba? Tama ba? Kasi ang gusto ng anak mo, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo Lalo pa ang Diyos. Pag sinabi, Lord, ano po yung makakapagpasaya sa'yo? Lord, ano po yung makakapagbigay ng kaluguran sa'yo? Yun ang gagawin ko, Lord. Naintindihan po natin, pag ganyan ang mga attitude natin, pag ganyan ang decision mo, definitely, God will bless you back. It will bounce back to you. And in the end, you will be the winner. Panalo ka. Naintindihan po natin. So, that's why these are the basis of making decisions based on the life of Abraham. So, the disastrous consequences of wrong choices by Lot. Eto na. Ano ba yung mga naging disastrous consequences? Ano yung consequences Tagalog? Resulta. Okay? Ano yung mga grabing resulta? Una, in Genesis 14, Lot and his family was kidnapped by King Kedorlaomer. Why? Kasi si King Kedorlaomer, in-invade niya yung Sodom and Gomorrah. Kinidnap niya yung mga tao doon. At si Lot, na-kidnap. Mabuti na lang si Abraham, ni-rescue siya. Okay, Genesis 19. Eto na, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, susunugin ko na. Gugunawin ko na yung Sodom and Gomorrah. Nakipagtawaran si Abraham. Sabi, Lord, kung may 50 matuwid, gugunawin niyo. Sabi ng Panginoon, hindi. Kung 40, Lord, no. Hanggang sa si Abraham, he understood that God needed to destroy Sodom and Gomorrah. Why? Because there was no righteous people there except Lot. So, ano nangyari? Fireballs from heaven bumagsak doon sa Sodom and Gomorrah. Pero bago yun, nagpadala ang Diyos ng 2 anghel. Di ba?
dalawang anghel para i-rescue si Lot. Nakita ng mga tao doon, yung mga dalawang anghel, ang ginawa nila, kinabog yung pinto ni Lot. Sabi, ilabas mo yung dalawang bisita mo, we want to have sex with them. Lahat ng kalalakihan sa Sodom and Gomorrah pumunta doon sa bahay ni Lot dahil nakita yung dalawang anghel, napakagwapo. Ang sabi, ilabas mo yung dalawang bisita mo, makikipag-sex kami sa kanila. So, kaya talagang grabe yung kalaswaan to. Kaya sinunog ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. Mula sa pinakabatang sa pinakamatandang lalaki, gusto makipag-sex yung dalawang anghel. So, what happened? So, ang nangyari, ang sabi nung dalawang anghel, pagka nakarinig kayo ng mga sigawan, ng mga pagsabog, huwag kayong lilingon. Eh, nung ando na yung dalawang anak ni Lot, saka yung asawa niya, nando na kayo sa siguro mga 100 meters, biglang may sumabog na kinarinig nila yung pagsabog doon. Napalingon ngayon yung asawa ni Lot. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. That's why, remember Lot's wife. Why? Kaya napalingon yung asawa ni Lot kasi ang sabi diyan, hindi niya maiwan yung kanyang mga kamarites, hindi niya maiwan yung kanyang mga barkada, hindi niya maiwan yung kanyang bisyo doon na nasa Sodom and Gomorrah. That's why she became a pillar of salt. Ito pa nangyari. So, yung dalawang anak ni Lot na babae, sabi niya, nako, wala na tayong mga kamag-anak, paano na tayong dadami? Paano tayo magkakaanak? Ang ginawa nila, nung panganay, nilasing niya si Lot, yung tatay. Nakipag-sex yung panganay na anak ni Lot, nabuntis. Pangalawang gabi, yun namang isang bunso, nilasing na naman yung tatay na si Lot, nakipag-sex. Ang nangyari, lumabas yung lahi ng mga Amonita at lahi ng mga Moabita na naging kalaban ng Israel. So look at the disastrous consequences of the wrong choices. Grabe, di ba? Kaya mag-ingat tayo. Yung mga decisions natin, akala mo walang effect yan sa mga susunod. May epekto yan. Now, two brothers, two different paths. Dalawang lalaki po, magkapatid na ipinanganak sa noong 16th century France, si John Calvin at si Anthony Calvin. Itong si John Calvin, naging maaral at naglingkod sa Diyos. Nakagawa siya ng libro, one of the greatest books ever published, Institutes of the Christian Religion. Samantalang itong si Anthony Calvin, na kanyang kapatid, ay nabuhay ng makasalanan, nabuhay ng maraming bisyo, nabuhay ng lihis sa salita ng Diyos. So, ano ibig sabihin nito? Bakit nagkaganon? It is because of their choices. Itong magkapatid na to, si John saka si Anthony Calvin, pareho silang pinalaki ng magulang sa tama. Pareho sila ng upbringing. Pareho yung pagmamahal ang tinanggap nila sa kanilang mga magulang. Pero mali yung desisyon na ginawa ni Anthony Calvin. Ano ba kagaya po dito mga kapatid ha? Huwag na tayo lumayo. Pare-pareho yung naririnig na sermon, di ba? Pare-pareho yung pagtrato ko sa inyo. Pero bakit yung iba tumitino, yung iba hindi tumitino? Bakit yung iba lumalago ang faith? Yung iba hindi lumalago yung faith. The answer is choices. Because itong mga taong ito na lumalago ang pananampalataya, they chose to obey. Samantalang hindi nag-grow ang faith, they chose to disobey. So ang tanong, what choice will you make? Now, ang sabi po dito sa Mateo 7, talatang 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasampung. So mga kapatid, ang buhay po natin, there are two choices na nasa harap natin. Isang makipot na daan na patungo sa kalangitan, isang malapad na daan na patungo sa kapahamakan. Anong pipiliin? Ang sabi po sa Proverbs 16, verse 25, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Sa Tagalog, merong daan na parang tama sa isang tao, pero sa huli nito, sa dulo nito, ay kapahamakan. Matuto tayong pumili sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Let us pray. Salamat po, Panginoon. I pray, God, Lord Jesus, that this message, Lord, will help us to make the right choices in life. Ayaw po namin magkamali sa mga desisyon na ginagawa namin. Tulungan niyo po kami, Lord, na yung mga pagpili na aming gagawin ay naaayon po sa kalooban ninyo at hindi po ito naaayon sa aming kalooban. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang madakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Palakpakan natin ang Panginoon. Praise